may kinalaman din kaya ito doon sa scale of corruption we're talking about? Because back in the day, I remember with Napoles, mga 10 billion pesos ang pinag-usapan. Ngayon, mukhang $10 billion or even more kung follow natin yung sinabi ni Senator Lacson na baka may nasayang na 1 trillion pesos over the past decade over this. So siguro nakakagalit din ito dahil Yung marami amount. sa ating mga kababayan are dealing already with cost of living issues. Food inflation has been bad for a few years. Clearly, the president also recognizes this. To what degree do you think you scale also? And the fact that you have champions like yourself, like Mayor Vico, coming out, calling out, even calling out supposed journalists doing fluff business, etc. Like, do you think this makes it different this time? Yes, of course. Yung tinatanong mo, may kinalaman ba ito because in terms of the size of the amount of money involved, ano? And mamaya may lecture ako sa New World Hotel. And basically, ang sasabihin ko, ang sinasabi ng marami, lalo na yung mga eksperto sa ibang bansa, na complicate daw yung yung mga trabaho ng anti-corruption experts, mga auditors dahil na-facilitate yung yung pag-create ng mga fraudulent acts, di ba? Because of the use of technology, di ba? Right. Pwede ka namang gawa ng resibo, etc., etc. Pero sabi ko, lo and behold, observe natin, hindi na-complicate yung manner of concealment, di ba? Right. Hindi rin na-complicate yung pagnanakaw, di ba? Wala eh. Tingnan natin yung DPWH. Right. Meron bang ginamitan ng AI technology na kailangan din natin gamitan ng counter AI na medyo complicated, di ba? Wala, simple lang. 4 lang sila, di ba? Merong nag-head ng bids and awards, merong nag-submit ng statement of work accomplished, merong nag-inspect, may nag-approve. Bingo! Bilyong-bilyong pera sa mesa, di ba? Pag tiningnan natin ito, hindi natin pwedeng sabihin na kung may AI na, ang dali nilang mandaya. No. This time, ang ipinapakita sa atin ay merong isang sistema at merong isang factor na nagsusumigaw sa ating lahat. Ito yung kaya at kailangan nating tutukan. So, sa tingin ko, hindi lang yung nalakihan tayo sa amount. Kung hindi, maraming tinamaan eh. Nabaha ka, may namatay, may nawala ng properties, na-traffic ka. Eh kahit pa sabihin mo nakatira ka doon sa village na hindi binabaha, pero na-traffic ka, busit na busit ka, di ba? And then nakita mo yung perang nakano sa mesa. And then nakita mo, anong ginagawa ng mga controls? This leads us to, yung system na naandun noon, ganun din ngayon. Ang problema, yung mga controls at yung oversight na co-op, hindi sila nag-work, di ba? You have a Bids and Awards Committee. Ano nangyari? Bakit hindi nakitang mukhang hindi ram lang ang lisensya? Supposedly, kita yan eh. Pagdating sa documents na isasubmit together with the bid proposals, di ba? Anong nangyari doon sa tinatawag nating statement of work accomplished? Kailangan pupuntahan yung project di ba? Anong nangyari doon sa nag-approve ng statement of work accomplished?